Bibigyan ako ng vitamin sa ating mga manok. Bibigyan ako ng breeder aid. Ito yung binibigay ko sa kanila, sa mga breeder natin. Vitamins by Excellence. So hindi ito sponsored mga tol. Every twice a week ko ito binibigay sa kanila. Yun yung program ko. Tapos ito din, Vitamin Pro by Battlecock. Yan yung mga binibigay natin sa kanilang vitamins na pinapainom. Ito naman, selenium, tama ba pagka-pronounce ko na ito? Selenium, vitamin A, D, E sa ating mga hen. For fertility naman to, para mas mataas yung fertility ng ating mga breeder and mas maganda yung produce nilang egg. So since na naka-cage, naka-pen sila, nakakulong sila, hindi sila muna ngayon nakakagala dahil binibreed natin. Kulang sila sa sikat ng araw, di sila nakakatoka ng masyado ng mga damo and even yung mga insects na kailangan nila. So ito yung binibigay natin. Sila yung nabili ko sa Shopee. Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung price. So search nyo na lang. Ayan. Selenium Vitamin A, D, E. Hindi rin to sponsored. So let's go. Isa pa kung bakit masisigla yung ating mga manok and mga mabibilog yung katawan nila, parehas ko bilog na rin, taba ako na, is bibigyan ko ng probiotics sa kanila 3 times a week. Ito yung ginawa nating probiotics, fermented to, may halong malunggay, hugas bigas, Yakult, tapos molasses. So fermented to ng 7 days before ako nagbigay sa kanila. So ito yung ginawa natin. Ayan. Kaya bilog na bilog yung mga manok natin. Mini-maintain namin dito sa farm ni Pagwapo is pinapanatili naming malinis yung kanilang inumin. So even pag di ako nabibigay ng vitamins sa kanila, halos everyday namin to hinuhugasan, binabrush, tapos sinasabon yung ano lang, normal na sabon, yung panlaba, or mas maganda kung merong kayong sabong dishwashing, panlaba lang tayo. Tapos binabanlawan namin siya ng Sunrox para ma-disinfect, banlaw, tapos banlaw ulit ng tubig. So ngayon bibigyan tayo ng vitamin E, D, yan yung kulay nila. Tulog na isa ang ating vintage line. So itong ating roux vintage, ayan, dark na dark yan. Sa dine-develop nating future breeder natin, ito yung binibigay ko, Vitamin Pro every other day. So since na dine-develop natin sila as a breeder, di natin kailangan pabayaan yung kanilang vitamins and yung patoka. Yung isa sa mga kinoconsider natin or mini-maintain natin dito sa ating manukan, para pag dumating na doon sa point na pwede na silang i-breed, hindi tayo magkakaproblema dahil malusog yung kanilang katawan and okay yung program natin sa kanila, di ba? Ito tawag nito sa amin Palomaria, di ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog, pero magbibigay tayo dito sa tatlong to kasi paborito nila to. Ayan. Titirahin na nila yan. There you go. Man ng ating Bexan XP liver with liver extract. So meron rin siyang free syringe. Ayan, dalawa yan mga tol. Shake muna, nakagasan ko na rin yung kamay ko. Hindi ako nakabili ng gloves. Shake muna. So since na dalawa yung syringe na free sa loob, yung isang needle dito natin itutusok, tapos yung isa, yun yung isang needle pang tusok sa mga manok para iwas tayo ng contamination ng vitamins, di ba? So let's go.
Okay. Ito na. Tapos ito yung panghigop natin. Tapos ipiprepare na natin yung isang needle. Para ito yung pangtutusok natin sa manok. And then pagkatapos, tapon. Or ibabaw natin sa lupa. 0.05 ang nakalagay dun sa instruction. Yan, 0.05 para sa mga large foal. Okay. Since may bakante, pitik-pitik para umangat yung hangin. Okay na, G. So ito yung ating bamboo line, 7 months old. Pure yan. Galing kay Ops, kay Sir Paul Nipo ng Excellent. So yung parent stock nito galing kay Gymnetics. Laki. Bigat. 7 months pa lang to mga tol, pero tingnan nyo naman, ang ganda. Kayang-kaya naman siyang i-manage mag-isa. Pero mahirap kasi malaki. Ayun. Kabaon na. Tapos hilot-hilot. Then pasok na natin. Ganda ng ano na ito ng tail. Nakapababa siyang pag ganun. Tapos pag minsan bumubukas siya para siyang pamaypay, nakaganon. Tapos meron talagang pababa. Ang ganda. Para sa baka sabihin nyo, for the sake of videos lang. So ayan, meron tayong nakatusok dito sa bote ng Vexon XP. Tapos ito, meron tayong pantusok sa manok. Ito yung rooster natin na galing kay Manong Ellis. Mohawk line show type na Rhode Island Red. And ang bigat siguro nasa 4.1 kilos na to, yung last time na tinimbang namin. Ayan, ganda. Ganda rin ng balayibo nito. Solid. So tara. Kaya mo palang bakunahan solo, hindi magpupulok-pulok siya na. Kumusta na adin darwa medyo mabuot. Adi tsaka tong kusad-sad to Ito yung vintage line namin dito. Jack Rose Athena na vintage line, large foal, malaki to. So magpapatulong ko kay Pegwapo na magbakuna kasi makulit to ang laki ng papayo. Puputulan na namin to ng ito. Ito si Payayme, mabait to. Kasi sa mga nagturo sa akin paano yung magtrabaho sa palayan. Ayan. Ito naman, vintage line, galing sa, yung tatay nito galing kay Sir Ryan Abrenica. Yan, vintage line, long tail siya, tapos yung katawan niya bilog, na parang siksik, siksik yung katawan niya, and maiksi pa yung kanyang, sa amin tawag nito saka. Yan. Pagkasuplado pa si Kadi. Nang aaway Tuktukan natin yung umasin na di. Yung manok na yan, yung babakunahan namin, pag yung tsinelas mo kulay blue na may pula, yan, galit na galit siya. Di ko alam mo bakit. Kaya pag pumupunta ako dito, either naka-black akong tsinelas or naka-boots ako, kasi yung bota, kasi sigurado masakit yung pa ako paglabas ko sa nila.
Okay. G. Hali ka pa. Yun, di pa kayo, wag. Sumpah sa side. Oops. Tsara ka pati sa laman kading ma. Ayun. Op. Pa kayo, wag. Hindi ka ba kayo, wag. Ayan, tapos. Plano ka. So, ayun, tapos na kami magbakuna ni Pay Guapo, ni Pay Jaime. Nag-harvest ako ng Madre de Agua. Pinutulan ko na sila, tinanggal ko na yung mga fresh na dahon para mas lalo silang tumubo. Based doon sa nakausap ko, sabi ng isang farmer na yung Madre de Agua, mas lalo siyang tutubo and gaganda yung katawan niya pag pinuputulan mo. So, ayun, pinutulan natin siya. Ito yung na-harvest natin. Ayan, madami pa yan. Doon sa dulo yung ating Madre de Agua. Tapos ito yung karamihan sa kanila. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Pag tumubo na to, ganito kalalaki. Sarap na. Ang ganda na nitong tingnan. Diyan sa part na yan. Tinitira na. Tapos itong isa nakikihati pa doon sa kabila. Ayan. Binabanatan na itong mga to, yung ating mga teenager na chicken. Ayan. Tapos sa kabila din. So ayun, tapos na ako sa ating morning chores mga pards. Kabakuna na ako, nakabigyan na ako ng Madre de Agua. So yun lang, maraming salamat sa panonood and patuloy na pag-support sa channel nito. God bless you and ride safe. Bye!